Ang nakaraan, laking gulat nitong si Jasmine kung bakit may tumawag sa kanyang office na hindi naman pamilyar sa kanya. Pero nabigla ito kung sino ang nasa kabilang linya. Siya pala ang lalaking nakasama nito sa hotel. Miss, nasa akin ang phone mo, naiwan mo. Kung gusto mo, akin na lang. Hindi naman siguro ito mahalaga sa'yo, hindi ba? No kuya, malaga yan sa akin. Kukunin ko yan. Saan ba tayo pwede magkita? Magkita tayo sa may Mori Construction Site. Nandun ako. Ibibigay ko sa'yo ang cellphone na to. Teka lang. Hindi ba yan ang sikat na construction site dito sa bansa? Sige, pupunta ako. Kinabukasan ay maagang nagtungo itong si Jasmine sa naturang lugar. Tinawagan niya muna itong si Jessie para ipalam sa kanya na malate siya sa pagpasok sa opisina. Sa kanyang paglalakad, patungo sa site ay nabunggo niya ang isang lalaki na nakasuot ng construction uniform. Hey, ikaw na ba si Jasmine Blake? Yes, ako nga. At saka, ikaw na ba yung nakapulot ng phone ko? Oo, ako nga. So, hindi ka lang pala isang waiter, kundi isa ka pa nga yung construction worker? Napakasipag mo naman pala. So, miss, ito na nga pala ang phone mo dahil may gagawin pa ako. Wait lang, mister. Ano kaya kung sa akin ka na lang magtrabaho? Bibigyan kita ng $10,000 every month. Malaki na siguro yan para sa'yo. Magiging trabahador mo ako? Ano bang klaseng trabaho yan na ibigay mo sa akin? At ganun kalaki ang perang in-offer mo sa akin? Simple lang, mister. Gusto kong magpakasal ka sa akin at ipakilala kita sa mga parents ko. Tara, sumama ka sa akin. Pero may trabaho pa ako eh. Naku, huwag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala sa'yo. And for the meantime, doon ka na tumira sa apartment ko. Magkasama tayo para naman kapanipaniwala ang lahat. Hindi sana napapayag itong si Justin dahil marami din itong gagawin sa kumpanya. Pero dahil ang babae na ang nagyaya sa kanya, kaya naman ay pumayag na lamang ito. Hello, Dave. Ikaw naman ang bahala sa kumpanya. Tawagan mo ako kapag may problema. Ako naman boss. Talagang kinakara mo na yung Jasmine na yan ah. Sige na Dave, ibaba ko na ang tawag at baka marinig pa tayo nag-usap. Kinabukasan naman ay nagtungo na itong sina Jasmine at Justin sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang ama na si Andrew Blake. Jasmine? At sino naman ang lalaking yan na dinabo dito? At nakuha mo pa talagang umuwi sa mansion na ito kahit na pinagbawalan na kita? Dad, bakit hindi ako pwedeng umuwi? Samantalang bahay ko rin naman ito. Alam mo Dad, kung hindi lang nawala si Mami Janet, paniguradong hindi siya sang-ayon sa pinagagawa mo sa akin. Isa pa, nagdala ka pa ng ibang babae dito sa bahay. Bakit Jasmine? Wala na ba akong karapatan na magdala ng papalit sa mami mo? Mabait itong si Stella at nais kong sabihin sa iyo na siya na ang bago mong mami Stella Blake. Ano bang trabaho ng lalaking yan? Nagmamayari ba siya ng isang malaking negosyo at makatulong siya sa iyo sa kumpanya? Daddy, huwag kang mag-alala. Nagsend ako ng proposal sa Mori Groups of Company. At kapag pumayag sila, malaki ang possibility na babangon ang kumpanya natin. Samantalang narinig naman ni Justin ang pinag-usapan ng mag-ama. Kaya naman agad niyang tinawagan itong si Dave para i-check ang email kung dumating na nga mula kay Jasmine Blake at aprobahan ang naturang proposal. Matapos naman na nabasa ni Dave sa utos ng boss kaya naman ay tinawagan niya ang dalaga na gusto nitong mag-invest ng malaking halaga sa kanilang kumpanya. Hello? Is this Miss Jasmine Blake? Yes, speaking. Sino po sila? Miss Blake, we received your email and my boss approved your proposal. Really? Sir? Yes, Miss Blake. Papadala ko ng 10 million kahit na hindi pa kayo nakita ng boss ko. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Ganun ba, Mr. Dave? Kung ganun, malaki ang pasalamat ko sa boss mo. Kailan kaya kami pwedeng magkita? Hayaan nyo, Miss Blake. Tatawag muli ako sa inyo kung kailan kayo pwedeng magkita ng boss ko. Medyo abala ito ngayon sa trabaho niya for the personal matters. Dad, sa wakas, natanggap na ng Mori Groups of Company ang proposal ko at kaya ko nang ibangon muli
ang kumpanya natin. Siguraduhin mo lamang, Jasmine, na magiging successful yung ginagawa mo plano. Dahil kung hindi, wala ka nang magagawa pa kundi tanggalin ka sa pwesto mo. At tungkol naman sa lalaking yan, ano ba ang matutulong niya sa'yo? Baka naman mas lalong magiging pabigat lang sa'yo yan. Isinama naman ni Jasmine ang kanyang asawa sa kanilang kumpanya para naman mas magiging pamilyar ito sa kanya, lalo na sa mga empleyado. Jessie, ito nga pala ang asawa ko, si Justin Mori. Miss Blake, wala ba silang connection sa Mori Groups? Naku Jessie, sa tingin ko wala naman siguro. Alam mo bang nagtatrabaho siya bilang construction worker doon? At nasa mababa ang kanyang posisyon. Kaya nga sinama ko na lang siya dito eh. Kung sa bagay Miss Blake, nakausap ko na rin ang assistant ng Mori Groups na kailangan natin ng special na meeting sa susunod na linggo. Sa ilang sandali pa, may tumawag sa phone nitong si Jasmine na pag-alaman niyang ang katiwala nila sa mansyon. Manang Karina, bakit po kayo napatawag? Senyorita, nung pumasok ako sa kwarto ng Mami Janet mo para sana maglinis, nakabukas na ang drawer kung saan mo inilagay ang kwintas ng iyong ina. Meron kumuha dito. Manang, sino kaya ang kumuha? Hindi naman si Daddy, hindi ba? Dahil alam niya kung gaano kalaga sa akin ang mga bagay na iyon. Senyorita, minsan nakita kong pumasok sa loob itong si Stella, yung kinakasama ng daddy mo. Ano? Sige Manang, uuwi ako dyan sa bahay. Hindi pwede ito. Yun na lang ang tanging bukod na alaala ng mami ko. Sinamahan naman ni Justin ang asawa para kausapin si Mr. Blake tungkol sa pagkawala ng kwintas. Dad, nung wala ang sampid mong ikalawang asawa, nariyan lang sa loob ang kwintas ni mami. Pero nung dumating siya, bakit bigla na lang itong nawala? Jasmine, masama ang binibintang mo sa kapwa mo. Ganyan ba ang turo ng mami mo sa'yo, ha? Dad, wag mong ibahin ang usapan natin. Alam ko na alam mo ang tungkol dito. Marahil, inuuto ka naman ng babaeng mukhang pera. At saan ba yung Stella na yan? Oh, bakit Jasmine? Aangal ka ba kung bakit ko ibininta yung kwintas? Humihingi naman ako ng permeso mula sa daddy mo at bumayag siya. Walang hiya ka? Ang kapal talaga ng pamumukha mo ha? Para nakawin ang kwintas ng mami ko? Dad, at wala ka talagang reaksyon tungkol dito? Jasmine, wala ka na magagawa pa. Dahil naibinta ko na ang kwintas sa halagang 5 million. Kung gusto mo, tubusin mo. Pero wala ka namang perang pang tubos. Hinanap ni Jasmine kung saan ito naibenta. Sa kasamaang palad ay nasa isang auction ito at maraming humahabol dito. Hinanap ni Jasmine kung saan ito naibenta. Sa kasamaang palad ay naibenta ito sa auction at maraming humahabol dito. Kaya naman sa araw na iyon ay nagtungo naman ang dalawa sa auction para ipahinto ito. Ladies and gentlemen, magsimula na ang ating palaro. 1 million for Mr. Drake Mortel. Laking gulat naman ni Jasmine kung bakit narito sa auction itong si Drake. Wala na bang ibang lalaban dito? Tumayo naman itong si Jasmine. Ako, 1.1 million. Ako, 2 million. Ako naman, 2.5 million. 3 million. Hindi na napagsalita pa itong si Jasmine dahil sobrang laki na ng binitawang halaga ni Mr. Drake. Makuha pa kaya ni Jasmine ang kwintas ng kanyang ina o huling beses na itong makikita? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan at palampasin ang susunod na eksena sa ating part 3. Abangan!